Hinamon naman ang ilang mambabatas ang St. Timothy construction firm na humarap sa mga pagdinig. Ito'y matapos lumabas sa pagdinig ng Committee on Metro Manila Development na isa ito sa mga kontraktor ng mga flood control projects sa Metro Manila. Si Jap Regala para sa detalye. Pero kailangan ibangga yun to what the President saw. And yun po, kailangan po talagang mag-abot-abot po yung mga bagay po. So, I think if they have nothing to hide, they have to go to all the hearings, di ba? Para ho maging malinaw talaga. Yan ang sagot ni House Infracom Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kaugnay ng pagbibigay ng Department of Public Works and Highways ng very satisfactory rating sa St. Timothy Construction. Sinigundahan naman ito ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Kung gano'n na may very satisfactory rating sila, ibig sabihin na implement ng maayos. Kung wala silang ghost, mas namumroblema sila sa basura na nagkaklag sa mga waterways. Which is nakikita natin yan pag grabe yung baha. So parang may iba-ibang sitwasyon siguro kada lugar. Pero yun nga, we are zeroing in on the ghost projects. Yung mga nabayaran pero hindi po na-implement. O kumbaga, nabayaran man, substandard naman. So, binigyang diin ni Ridon na hindi mapatutunayan ng isang rating lang ang mga nagawa ng Diskaya Construction Firm kung may record ito ng maanomalyang proyekto. You have to go back to the history of the Diskaya-linked firms, no? Di ba na-blacklist din sila? You have to look at the totality of their record. It's not enough to basically just cherry-pick. Sabay-sabay ho silang nagbibid sa mga iba't ibang mga proyekto. Hindi ba? Doon pa lang ho, kahit very satisfactory rating ka na, dapat ma-revoke ka pa rin Hindi ba? Kasi niloloko po ninyo yung proseso. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.